So yun, okay, KJX, kumusta kayong lahat? Kwentuhang CPI lang, kwentuhang CPI. So ibig kong sabihin talaga bang malaki ang epekto ng cryptocurrency sa CPI? So yung pag-angat ng market, pagbaksak ng market, talaga bang apektado, no? So for me, no, hindi ganoon kalaki yung ito real token lang. Kasi ako, ang tagal ko na nagtitrade. Sobrang tagal ko na nagtitrade kahit na yung from bull run, tapos sabay sumubok din ako ng future that time. Tapos inaabangan ko lagi CPI, FOMC, yan, unemployment claims, unemployment rate. Yan yung mga inaabangan ko dati. No, na kung saan, para sa akin, no, yun lang yung magandang time, no, para mag-trade. No, kumbaga parang doon yung automatic magpo-profit ka kapag tama yung trade mo, 'di ba? Na malaki, pwedeng 20%, pwedeng 100%, pwede pang umabot ng 200%, depende sa leverage na gagamitin mo. Pero yung nakakaapekto para sa akin hindi. For example, okay, CPI kahapon. So shoutout dun sa nag-comment na sabi nila, hintayin mo yung CPI, dyan gagalaw yan. Yes, totoo. Hintayin mo yung CPI, dyan gagalaw yan. Pero hindi naman ganun kalaki ang galaw ng CPI. Okay? So kung titingnan natin, tingnan nyo. Okay, CPI report. Ito, tong area na to. Ito yung CPI. Okay? Yan, itong September na to. Itong September 11, so magsisimula ng 16 hours, no? Tapos, dito na to. Dito na pumunta. 24. Oh, ito, 200. Itong 20, itong 8 o'clock. Diyan nagsimula. No? Kung titingnan natin ang sabi ko sa CPI kahapon, kung makikita niyo sa Facebook natin, mga Lodi, no, makikita niyo yung CPI trade natin, mga Lods, para kumpleto. So meron tayong CPI trade kahapon. So panalo tayo ng 20%. Ito 'yon. Ito yung trade natin kahapon, tapos pinost ko kanina, and then ito yung profit natin. Kung mapapansin niyo, ayan yung oras, no? 8:54. So ang CPI is 8:30. Okay, 8:54 to nung nag-TP tayo. Tapos, pinost natin kanina yung trade natin ng CPI. Kaya lang, kung titingnan naman natin dito, eto siya. Sabi nila, no, ang laki doon ng factor. Dami nagsasabi na talagang babagsak ang market dahil CPI. Hindi. Eto yun. Okay, nagkaroon ng CPI report, biglang nag-drop yan. Nag-TP ako ng 20%. So, nakita nyo naman, di ba? And then, syempre, biglang umangat na. And then bumababa na naman. Yan yung 4 hours lang. Tapos bigla nag-drop hanggang 55.9 or 55.7. Okay? So from 57.7, no, from 57.7 to 55.7. Pero buong yun, buong 4 hours yun. Pero bakit biglang lumipad? Di ba? So negative yung positive yung inflation. Tumaas yung inflation mo, pero walang kwenta, biglang lumipad, biglang muntik pang ma-break si 58, no? Muntik pang ma-break si 58, di ba? So sa 4 hours time frame, ito pa rin siya. So good pa naman yung trade natin. So 58, I think 58.5. Yung nakikita natin dito, etong taas na to, 58.5 siguro. Itataas na natin tong natin kasi ilang beses So ilang beses rejected lagi. Subukan natin 58.5 tayo pumasok, mga lods. Subukan natin sa 58.5 tayo. No? So yun lang yung napapansin ko. So ako, dumidepende ako sa CPI pagka gusto ko mag-trade ng panandalian lang. Parang ito. Ayan. 20% profit, di ba? So CPI trade yan. And then yung iba naman, ayan, nag-trade din ako everyday. Magkaiba yan So ito, September 9, September 10 to. So nakikita nyo lang, hindi pare-parehas yan na pinopost ko, no? Iba-ibang trade yan. Kumbaga sabi ko lang sa inyo, pare-parehas lang ng percentage kung paano ako mag-TP. Okay? So ayan, ngayon, kung mapapansin natin, again, ang CPI ba is talagang malaki ang chance na bumagsak ang value ni BTC o umangat ang value ni BTC dahil sa CPI? For me, kasi may recover agad yan. No? Ayan, katulad nito, bumagsak. O recover, mas tumaas pa. Di ba? Di ba? Tumaas yung inflation, pero nag-positive yung market. O, di ba? Ganun siya. So, for me, maganda lang mag-trade pag may CPI. Okay? Yun lang yung sa akin For me, maganda lang mag-trade pag may US market news. Tulad example,
CPI report, unemployment rate, FOMC, unemployment tax rate, or yan, yung mga yan. Basta US market news. Saan makikita yan? forexfactory.com. Sa mga wala pang BitGet, pasok lang kayo dyan sa link natin sa description, comment section, and bio natin sa TikTok para at least updated kayo dun sa mga TA natin. So far, 58.5, magti-trigger tayo. Ganda ng profit natin is 351 USDT na from 70 USDT to 351 USDT. Di ba? Ang sarap. For me sa akin lang yun kasi ganun ako mag-trade. Kasi nga, 20% nagtitipi tayo. Hindi tayo tulad ng mga si Boy 100%, di ba? Kung ikaw umasa ka sa 100%, sunog ka na kasi biglang lumipad, di ba? So yun. Keep safe mga Lodi, laging maglagay ng cut loss, no? Tandaan ng risk management, tapos laging i-manage ang emotion, yun yung isa sa mga importante. Wag na wag magti-trade kapag sinasabi ng utak mo na wag ka mag-trade. Okay? Saludo.